Isang magandang gabi po sa inyong lahat. I'm Justin Archeda and welcome to Just Invest SMDC TV Podcast. Oo, today is September 26, 2021, araw po ng linggo at ngayon po ay muli magkakasama po ulit tayo sa loob ng 30 minutos na punong-puno ng kwentuhan at impormasyon tungkol sa mga SMDC projects. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Uy, grabe ha, grabe. 90 days to go na lang Pasko na. Ang bilis ng oras tuloy. Ang bilis ng araw. Oo, dahil kamakailan lamang, di ba? Sa September 1, aba, ilang araw na lang mag-hello na tayo sa October. Merry Christmas, I wanna wish. At syempre, bago tayo mag-goodbye sa September at mag-hello sa October, naku po, eto na naman, 30 na naman, sweldo na naman mga kaibigan. You better watch out, you better not cry, you better not pout. Oo, pag-araw ng sweldo, talaga ang good vibes sa mga tao. Pag-araw ng sweldo, talagang ramdam na ramdam mo ang mga halakhakan sa mga kaopisina, katrabaho. Iba yung level ng saya na naibibigay natin sa ating araw ng sweldo. At mas iba ang level ng saya sa mga pinagkakautangan natin. Oo. He knows when you're Oo, yung mga pinagkakautangan mo na hindi mo pa nababayaran, naku, bayaran mo na. Oo. bad or good, so be good for goodness sake. Ay, alam niyo po, kahit naman ang inyong lingkod ay may mga pagkakautang. Kahit ang bansang Pilipinas may pagkakautang, di ba? Pero dapat talaga ay kailangan bayaran. Oo. And because I don't believe, Mamacita, where is Santa Claus? I look for him because Ay, bago po ang lahat, gusto ko munang batiin ng aking ang taong to dahil sobrang laki ng pasasalamat ko sa taong to, no, dahil siya po ang nag-ayos po ng aking plane ticket. Ayan. O, si Mr. Charles Makutay. Ayan. Wait lang. Mr. Charles Makutay. Naku, maraming salamat po sa inyong pag-aayos ng aking ticket. Ayan. Dahil, alam niyo ho ba, naku, parang ayoko sabihin yung petsa o para surprise na lang. Pero, hindi ko talaga inaasahan na wala nang mabayaran. Kasi, ine-expect ko na baka may bayaran pa ako. Diyos ko, Lord. Ang dami na hong bayarin. Sana huwag na hong dumagdag, di ba? O kaya si Mr. Charles, maraming salamat. At dahil dyan, isang masigabong palakpakan with matching standing ovation. Sa mga kapwa ko dyan, ng mga OFW na namumroblema sa kanilang mga visa or di kaya sa plane ticket, ako po, yan na po ang kontakin nyo si Mr. Charles Makutay. Oo. jingle bell, jingle Ilalagay ko po yung kanyang contact number dyan mismo sa screen para siya na ho mismo ang mag-ayos ng mga visa and plane tickets nyo o para madali na lang ang life para sa lahat ng mga OFWs natin na paalis at pabalik ng Pilipinas. jingle bell around the clock, mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell rock. What a bright Ay nako, sa mga sa mga syempre malapit na ang Pasko, no? Of course, may ilan sa atin talaga na nag-iisip, no? Kung ano nga ba magandang regalo para sa kanilang mga sarili or para sa kanilang pamilya. riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up the speed. Jingle bell around the clock. Gusto ko ang i-open itong topic na ito dahil yung last time na napag-usapan natin yung tungkol mismo sa kung bibili ka ba ng iPhone.
13 Pro Max, oo. Hindi ko pala nasagot yung, katanungang iyan, oo. Pero siguro ako po'y sasagot ayon sa katanungang iyan dahil importanteng-importante po talaga na maibahagi ko po ang aking saloobin, ang aking opinyon, tungkol dito sa iPhone 13 Pro Max, kung ako po ba ay bibili o hindi. Ang sagot ko po sa tanong na 'yan ay no comment. Hindi. Joke lang, oo. Char lang 'yan, char lang. Hindi, siyempre sa akin po mga kapatid, mga kaibigan, oo. Alam naman ho natin na, ah, well, in terms of investment talaga, hindi naman talaga magandang investment ang mga phone, okey? Pero yun nga, siyempre, ako sa akin na kung ikaw naman talaga ay medyo may sobra ka para sa ganyang mga bagay, hindi ho masamang bumili. O kasi yung iba kasi parang tingin parang masyadong luho, masyadong ano daw, masyadong, materialistic ang dating kaya bumibili ka ng mga ganyang mga bagay. Ako para sa akin, ang importante nagtrabaho ka, kumikita ka, okey? Hindi ka naman siguro ba 'to, hindi ka naman, ah, makukulangan sa budget dahil may sobra ka, bumili ka. Wala pong masama, bumili po tayo. Kasi nagtrabaho ka. Pero again, bumili ka kung may sobra ka, kung meron kang budget. Kasi ako sa totoo lang ayoko hong magpaka-hipokrito, pero ako po talaga gusto ko po talaga ng iPhone Pro Max 13. Oo, pero siyempre hindi naman ho ako alam niyo yun, hindi pa naman tayo gano'n wala pa tayo sa gano'ng karurok 'no, na rurok ng, tagumpay talaga. Dahil napupunta lang naman sa mga marketing partners ko yung mga komisyon na 'yan. Pero ako sabi ko nga kung bibiyayaan ako, kung halimbawa may magpa-raffle at, manalo ako, oh, why not? O hindi naman kaya may mag-sponsor, why not, 'di ba? Giddy up, it's grand. O hindi naman kaya kung may sobra ka nga naman, kung may sobra kang pera na gusto mong ilaan doon sa iPhone, walang masama po sa bagay na yun. Okey lang pong bumili, 'no? Ngayong meron ka, may sobra-sobra ka na konti, bumili ka, okey? I-reward mo sarili mo kasi nagtrabaho ka, okey? Hindi yung tipong parang kakawawain mo sarili mo na parang, kasi ganito, ganyan, medyo materialistic ang dating. No, if talagang gusto mo talaga yung phone na yun, bilhin mo, 'di ba? It's a declaration of success. For me, hindi siya yung parang, ewan ko, yun yung take ko. Pero kung wala ka talagang extra, wag naman gano'n. Kung itong, budget na ito ay tuition fee pala ng kapatid mo or ng anak mo, wag naman gano'n. Or yun na nga 'no, sabi nga ni Daisy or ni, UD na kung halimbawa ikaw yung tipong sakto lang ang pera mo, bibili ka ng phone, after that bahala na bukas, 'wag na. Siguro bumili ka na lang ng mga yung mga mga iPhone like, iPhone X, 'di ba? O magkano ng iPhone X ngayon? 64 gig pa, o may iPhone 11, 'di ba? Umurong ka lang ng dalawang series, 'di ba? Makakabili ka. O tapos yung the rest, i-ano mo, ibangko mo or di naman kaya i-invest mo or di naman kaya itabi mo. So gano'n lang po kasimple, oo. At least Apple pa rin naman 'yan, iPhone pa rin naman 'yan or di naman kaya, Samsung. Magaganda rin Samsung, Oo, so yun ang importante talaga sa atin. Kailangan talaga medyo nagiging practical po tayo. Oo, kailangan talaga sa panahong ito, kailangan talaga tayo ay, nag-iisip-isip bago tayo bumili ng mga bagay-bagay na 'yan. Pero again, sasabihin ko nga sa inyo, kung may sobra kayo,
go for it. Kasi nga, pinagtrabahuhan niyo or wala naman kayong, tinatapakang tao, 'di ba? Bumili kayo. Christmas. Napahaba na po ang ating kwentuhan 'no, tungkol sa iPhone na 'yun. Actually, I'm sure kahit yung ilan sa inyo talagang, majority, nararamdaman ko, hindi kayo bibili. Pero I am very sure, naku, 'pag nakahawak na kayo ng pambili, ewan ko na lang talaga. Kasi napakaganda talaga niya. Okay, para sa topic natin ngayong araw na ito, ngayong araw ng, September 26, 2021, pag-uusapan natin ngayong araw na ito ang, isa sa pinakaimportanteng bagay na, or pinakaimportanteng tanong na pinagpipilian ng mga bawat Pinoy, okay? Kung ano nga ba ang dapat nilang bilhin. On the second day of Christmas, my true love sent to me two turtle doves and a Actually, naitanong na rin sa akin 'to ng mga panahong estudyante pa lang ako. Naitanong na sa akin 'to, ano ba ang dapat kong bilhin 'pag, tawag nun, 'pag ako ay, naging matagumpay na, ayan. 'Pag ako'y nagkaroon ng trabaho, ako'y nagkaroon ng magandang income, ano ba ang magandang bilhin? Bahay nga ba or condominium? red tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me five golden rings, four calling birds. Naniniwala ako talaga na hati ang mga opinyon ng mga tao tungkol sa bagay na 'to. Pero ang importante, parehas silang property. Pero yun nga lang, hindi mo alam kung saan ka nga ba mas magiging komportable. A Christmas tree, how green and gray your black tree, as green as Oo, kaya naman nagtanong-tanong ako 'no, sa mga eto na naman tayo, nagtanong-tanong na naman ako kung ano nga ba ang kanilang mga bibilhin, okey? Kung ano nga ba ang kanilang, bibilhin, ano nga ba ang mas praktikal, ano nga ba ang, mas komportableng tirhan ng mga karamihan sa ating mga kapatid. your black tree. A Christmas tree, a Christmas tree, how green and gray. Nagtanong po ako sa iba't ibang mga tao, ayan, na mga OFWs kung ano nga ba ang priority nila na bilhin or komportable silang bilhin. Bahay nga ba or condominium? And gray your black tree. Okay, naku, sabay-sabay na po natin alamin kung ano nga ba ang kanilang bibilhin o bahay or condo. Okay, let's start in 5, 4, 3, 2, and 1. Here to me. Condominium or house and lot? For me, I'll go to condominium. Why? Because condominium is a very convenient. Mas gusto ko sa city. Why? Because malapit siya sa shops, mall, walking distance sa lahat. Like churches, hospitals, and because of the security. Sobrang higpit sa lahat ng condominiums ngayon. You need to present all of your IDs bago ka makaakyat sa unit na kailangan mong puntahan. So, doon pumapasok yung peace of mind ng isang tao na nakatira sa condominium. You don't need to pumunta pa sa iba't ibang resort or pa-membership sa iba't ibang gym because andun na lahat sa condominium. Hindi mo na kailangan lumabas pa. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. Hello, Sir Just. Alam mo, para sa akin, ang magandang tirhan is bahay, siyempre. At saka, ang magandang i-invest is kundo. Yun ang para sa akin. Okay, thank you. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Mamacita. Hello, Sir Just. Para sa akin, magandang tirahan. Siguro bahay. Kasi pag bahay, parang ano yun pag nabayaran mo na lahat yun,
Parang ano yun, yung forever na ba? Wala ka ng mga kailangan pang bayaran ng mga anong katulad ng kondo, magbayad ka ng security guard, mga maintenance, mga kung ano-ano, 'di ba? Pero maganda rin yung kondo sa investment pagka yung depende sa sa location mo. ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And because I don't believe. Para sa akin kung anong mas magandang investment, i-invest, bahay or condo. Para sa akin, condo. Mas malaki ang demand. Mas mabilis kasi siyang mas mabilis mag-appreciate. Mamacita, where is So ayun na nga mga kaibigan, nagsalita na nga po ang ilang sa ating mga netizens, mga kababayan, mga kapwa Pilipino, kung ano nga ba ang kanilang bibilhin. Bahay nga ba or condo? So it's faded and worn. It's as precious as the morn. When I found that little old Christmas tree, I thrilled with every word, every line. Yes, I always sentimental round this time. Pardon me, hate to tease. Ako po, sa totoo lang, okay, hindi po ako bias. Oo, hindi po ako bias, hindi po ako nasa industriya po ako ng properties. Medyo ito yung pipiliin ko dahil ito po yung binibenta ko. Pero wala pa ho ako sa property o wala pa ho ako dito sa industriyang ito. Alam ko na ho kung ano gusto ko. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Ang gusto ko po talaga mga kaibigan ay residential condo talaga ang gusto ko. Ayan. Kasi po, ito po sa akin, no, para lang importante kasi maikumpara, ma-differentiate natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang properties na ito. Okay? Ako kasi, para sa akin, ang bahay, ang house and lot, ako gusto ko ng house and lot. Ako nangangakap din po ako na magkaroon ng house and lot. Pero siguro sa mga malalayong lugar like sa probinsya or di naman kaya sa bandang south kasi doon parang doon yung mga medyo mura pa, no? Kung kukuha ka man ng mga bahay at lupa. Ang maganda sa bahay at lupa, it's up to you. Pwede mo siya i-extend, pwede mo siya i-renovate kung anong feel mo, anong feel mong floor area. Okay, ang dali lang naman basta may pera ka. Okay, at kung kukuha man ako ng bahay, gusto ko yung property na titirhan ko talaga. Oo, titirhan ko. Okay? Kasi ewan ko parang hindi ko kasi gusto yung paupahan yung bahay. I mean sa akin parang hindi ako comfortable kung pauupahan ko yung bahay ko. ¿Dónde está Santa Claus? Kasi parang yan yung parang yan yung, para sa akin parang yan yung castle mo. Yan yung kingdom mo. Oo. So sa master's bedroom, ikaw lang ang pwedeng humiga dyan. Hindi pwedeng iba. Kumbaga para sa hari, para sa hari. Para sa reyna, para sa reyna. Ganon, no? So hindi ko ma-imagine kung tinirhan ko, naging end user ako, tapos pauupahan ko. He's not far away, so I close the window. And in order for me to buy my dream house, dapat talaga syempre meron ka ring pondo para mabayaran mo agad-agad yung bahay na gusto mo o yung bahay na pinapagawa mo. Ole, ole, mamacita. O kaya ang sagot ko po talaga is condominium.
residential condominium. Yung una kong priority bilhin. Why? Jingle bells, jingle bells. Kasi pag meron kang property or residential condominium, oo, very flexible eh. Pwede mong tirahan. Pwede mong paupahan. Pwede mong ibenta agad. Kung ano maisipan mo. Why? Because nasa prime location yan. Basta pag residential condominium, prime location yan. Ayaw ng traffic, tirahan mo. Gusto mong kumita ng monthly passive income, paupahan mo. Gusto mong magpalago ng pera, kumuha ka, ibenta mo. Jingle horse, pick up those feet. Jingle bell around the clock. So yan yung magandang investment. At yan madalas ang ginagawa or diskarte ng mga yumayaman palalo, no? Dito mismo sa industriyang ito. Okay? Time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up those feet. Kasi hindi mo pwedeng gawin yan eh. Hindi mo pwedeng gawin yan sa bahay, no? Ang bahay, well, depende sa location. Oo. At ang tanong diyan, demandable ba, no? Yung lugar na yon, marketable ba ang lugar na yon? So ako kasi ang paniniwala ko ang bahay talaga, dinesign siya para sa isang pamilya. Okay? Kumbaga yun yung kingdom mo eh. Okay? Kahit ako, gusto kong tumira sa bahay. Maluwag, malaki. Iba ang gusto ko yung tipong yung magkakape-kape ako sa garden, yung ganong feeling ba, ganong vibe. Pero yun, in order for para makuha ko yung bahay na yun, para makuha ko yung dream house na yun, syempre, kailangan kong magpondo ng malaki. No? Kasi ako talaga gusto ko mangyari kung ako yung magpapagawa ng bahay talaga. Ang gusto ko talaga malaki. Yung bahay na yun ang magkukwento doon sa mga bisita mo kung ano ang mga pinagdaanan mo, kung ano ang mga trials na napagdaanan mo, kung ilang deals ang na-close mo, kung ano-ano ang mga dugo at pawis na binuhos mo, ang bahay mo ang magdidikta. Ako, na-amaze ako pag may chandelier sa bahay. Na-amaze ako, kaya kong ubusin ng 10 minuto na nakatitig lang sa chandelier, 'di ba? Iba kasi ang naibibigay pag 'di ba pag nalaman nga natin na mayroong bahay na ang kaibigan natin or ang tropa natin or kamag-anak natin. Masaya tayo. Ewan ko lang sa iba, yung mga inggitero-inggitera diyan, oo. Pero yung mga ibang tao na masaya para sa mga kakilala nila, iba yung level ng saya. Kasi 'di ba parang kamakailan lang, dati-rati, magkakasama kayong kumakain ng ensaymada at soft drinks diyan sa isang bakery. Nung mga high school kayo, nung college days, naglalakad kayo pauwi pag walang pamasahe. Tapos eto na, 'di ba? After 5 to 10 years, ito na ang nangyari sa kanya. Maganda na ang buhay niya. Nakita mo ang ganda ng bahay niya. Mai-inspire ka at babalikan niyo na lang yung mga panahon kung kailan simple pa ang buhay. 'Di ba ang sarap sa pakiramdam nung gano'n? Oo, and ako for me, sobrang iba kasi ang dalang success, iba ang dalang kwento. Minsan hindi mo na actually, kahit ikaw ang may-ari ng bahay, hindi mo na kailangang magkuwento kung ano ang pinagdaanan mo. Minsan mararamdaman mo na lang, 'di ba? Makakuwento na lang ng bahay, nung ganda ng bahay, nung ganda ng pagkakagawa ng bahay, yung kuwento ng buhay mo. I'll go close together like a bird so the feathers. So ako sa totoo lang, ako property
Ngayon po mga kaibigan, kung ako po ay tatanungin niyo ngayon kung ano nga ba ang kukunin ko. Kung kayo po ay nasa punto na kung saan na nag-uumpisa kayong mangarap sa buhay, yung tipong nag-uumpisa kayong mag-ipon para sa inyong dream house. Siguro para sa akin, magsimula na po kayo mag-research ng mga negosyo or investment na pwede niyo makuha. Dahil siyempre, habang kayo po ay nagtatrabaho, kailangan yung investment na ito ay nasasabayan yung pag-iipon nyo para makuha yung dream house na yun. Gusto ko talaga kung gagawa man ako ng bahay or magpapagawa ng bahay, gusto ko talaga yung yung talagang isang bagsakan na. O maaari ayoko maliit. Pag-iipon ako talaga. Pag-iipunan ko hanggang sa mabuo ko, no? Mabuo ko yung perang yon, and then pagawa ka ng bahay. Pero bago mo mabuo yun, dapat talaga nag-ipon ka na. Bukod sa ipon, may investment ka. Okay? May nagtatrabaho ka para maraming source. Diba? Next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas. Kaya naman kung ikaw ay nasa punto na nag-iisip ka kung ano nga ba ang magandang i-invest. Kung halimbawa, kung ikaw yung nasa puntong parang napag-iisip-isip mo na gusto mo kumuha ng property na condominium, na gusto mo maging kasabay sa iyong pag-iipon, sa iyong pag-angat habang tayo ay tumatanda. Oo, para sa ating dream house. Perfect na perfect ito. Oo, perfect na perfect ang project ng SMDC. Ito nga pong Sands Residences. Ayan, dyan po mismo sa Roas Boulevard. Alam mo, maganda rito ha. Tapat po ito ay Manila Bay. Decorations of red on a green Christmas tree. Manila Bay po ang katapat niya. At ang maganda po dito, single tower lang siya, mga kaibigan. Have a blue Christmas, that's certain. Imagine mo, parang tapat na Manila Bay ang property mo. Oh, what if kung ang Manila Bay ang tapat mo? I mean, paggising mo sa umaga, Manila Bay agad. Di ba ang saya, no? Oo, tapos pinapaganda pa ng ating gobyerno yung Manila Bay, di ba? Oo, for sure, sobrang ganda ng umaga mo pag diyan ka nakatira. On the first Okay, ma-discuss ko lang po ang project details ng Sands Residences. Ang land area po niya is 3,838 square meters. Number of floors is 51 physical floors, pero yung residential po niya is 43 levels. 3 frankincense, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On a fourth Meron tayo diyang studio unit, 1 bedroom unit, 1 BR with balcony, and of course, 1 BR and unit with balcony, at saka 2 bedroom. Oh, Christmas, my true love sent to me 5 golden rings. 4 calling. naku, maganda pa rito ha, maganda ba dito? Sobrang napaka-flexible ng payment scheme ng Sands Residences. Pear tree. Oh Christmas tree, oh Christmas tree. Located po ito mismo sa tapat mismo ng Manila Bay. Ayan, sa Roas Boulevard. O malapit siya sa mga BSP, Bangko Sentral. Okay? Sa Senate, Department of Finance, DFA. O sa mga commercial centers, Mall of Asia, malapit siya. Okay? Sa mga schools, UP Manila, St. Paul University, De La Salle University. Okay? And of course, sa mga hospital, malapit din, UPPGH, Manila Doctors Hospital, San Juan de Dios, o Metropolitan Medical Center, and Manila
Medical Center. How green and gray your black tree, a Christmas tree, a Christmas. At saka ang bongga ng mga amenities natin dito with the Suns Residences. Aba, ito lang naman ang ating mga amenity area. Oo. So, meron tayong kiddie pool. Christmas tree, how green and gray your black tree. As The bar at Suns Residences. So, may bar tayo, may the bar, social. our breezes blow, Meron tayong deluxe outdoor lounging na kung saan makikita natin ang ganda ng Manila Bay. tree, how green and gray, Meron tayong function area, fitness gym. a Christmas tree, how green and gray. Ang ganda ng fitness, ang bongga ng pangalan ng fitness gym. State of the art, no sweat fitness. Oh, yan ang promise ng Suns Residences. Wala daw pawis, hindi ka daw pagpapawisan. How green and gray your black tree. Work out those muscles and burn calories in a modern fitness center right within your bayside home. O, diba? Sweet memories here to me. Okay, so meron din tayong front desk service, extended doorman and front desk service, concierge, support, home management services. Naku, kompleto na po talaga. Kompleto na po ang Suns Residences. I thrill with every word, every line. Yes, I always sentimental round this time. Kaya naman po sa lahat po ng mga interesado sa Suns Residences, okay, please PM me or schedule with me via Zoom para po maipaliwanag ko po sa inyo kung paano nga ba or ano pa nga ba kailangan nyo malaman with Suns Residences. Part of me hits the teeth, causing all my Christmas cheer. It's the memory. This is open for marketing partners. Oo, kung gusto niyo magbenta ng Suns Residences. Nako, meron ho kayong percentage. Please let me know. Mag-refer lang po kayo sa akin at ako na po bala sa inyo. Pag-usapan ho natin yan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Napakagandang Christmas gift po ito sa atin, itong Suns Residences. Dahil nga, wala pong talo talaga, mga kapatid, mga kaibigan. Sobrang ang benta ng project na ito sa market dahil nga naman napakaganda ng location niya. Okay? It's up to you. Pwede mong tirahan. Kung nagkaroon ka ng change of heart, pwede mong paupahan o ipa-Airbnb mo. Diba? Ipa-Airbnb mo. By that time, pag na-turn over yan, pwede mo nang paupahan ng mga 4,000 to 5,000 daily. Pa-Airbnb mo na pagkakitaan mo na tumataas pa yung value. Pangatlo, pwede mong ibenta. Diyan yung mayaman ang mga ibang mga Chinese. Kukuha ng property tapos ibebenta. Watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Kasi importante po talaga sa atin, mga kapatid, na talagang tayo po ay nag-iisip, no, para sa ating mga finances. Dahil syempre, sa panahong ito, sa panahong natin na kung saan talagang tumigil ang mundo dahil sa pandemyang ito, no, marami naging bukas, marami nag-iisip kung anong magandang oportunidad ang naghihintay. Kasi before, real talk lang po tayo, mga kapatid. Kung dati-rate ikaw ay nagtatrabaho, pag may ino-offer na business opportunity, umiiwas tayo. Okay? Pero pag nagkaroon ng pagkakataon na kung saan tayo naman ang nahirapan, maiisip natin, sana pala, nag-invest ako, nag-ipon ako. Okay? So, saan po ang takbuhan pag tayo po ay na-broke? Diba?
tatakbo tayo sa gobyerno, hihingi ng ayuda, hihingi ng tulong kay Tulfo, hihingi ng tulong sa DSWD, maglo-loan sa Pag-ibig. O dahil hindi napaghandaan yung mga ganitong mga bagay-bagay. Kaya sabi ko nga, kahit sa mga MPs ko, hindi lahat ng oras andiyan ka. Darating ang araw, may mga gumagraduate. Every year may mga gumagraduate. Merong umaasam-asam na maupo sa trono mo at aagawin niya ito. Kaya habang andiyan ka pa lang sa trono mo, mag-ipon ka na, mag-invest ka na, magtabi ka na. Dahil mga kaibigan, wala pong kasiguraduhan ng lahat. 'Di ba? Maaaring ikaw ang kumikita sa pamilya mo. Pero, what if pag pinauwi ka na ng Lord? I mean, let's face the reality. Hindi po natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Kaya nga po ako, telling you honestly guys, todo panalangin ako habang andito ako sa Dubai. Kasi parang, ewan ko, parang ayokong, hindi ko maiwasang hindi ko maiwasang mag-alala dahil siyempre siguro ang tingin ng mga ang tingin ng mga Pilipino sa amin parang ang lalakas namin, nalalabanan namin ang homesick, mayayaman kami. Naku, hindi po. Hindi porket sa ibang bansa ka, malakas ka, mayaman ka na. Naku, hindi po. Sa ilang buwan ko na paglagi po dito sa Dubai, ang dami ko hong na-realize at natutunan. Maaaring nasa ibang lugar ho kami pero para sa akin parang wala akong pinagkaiba ang lugar dito sa Pilipinas. Parehas pa rin naman tayo kumakain. Kumakain pa rin naman kami dito. Pero triple nga lang ng presyo sa inyo. Pero malaki po ang sinasweldo ng mga tao dito. Pero yun nga lang, syempre, yung lifestyle, iba din dito. Yung mga presyuhan din, iba din ho dito. Oo. So, yung iba, nakipagsapalakan lang talaga simply because gusto nila na mag-multiply ang pera nila. Kasi nga naman, dirham ang kanilang kikitain. The snowman is a fairy tale, they say. Kaya nga, humahanga talaga ako sa lahat ng mga OFWs na sumusugal. Okay? Sumusugal sa ganitong mga investment. Sa panahon ito, mga kapatid, mga kaibigan, lahat po talaga tayo ay may nakatayang risk. Okay? Lahat naman talaga ay may risk. Okay? Actually, ang kumpanyang pinagtatrabahuan mo, pwedeng magsakayan anytime. Ikaw, vegetarian ka? Okay, vegetarian ka. Pero may mga vegetarian na pinapauwi na agad ng Lord dahil sa aksidente. Lalo pa ngayon, COVID. Traidor po, hindi mo alam kung nasaan ang kalaban natin. Kaya dapat talaga sa panahong ito, ang iniisip talaga natin ay ang security ng ating pamilya. Okay? Dapat nagiging bukas tayo sa mga investment, sa insurance, sa mga mutual funds, sa mga properties, dahil ito po ay magiging katuwang po natin balang araw. Ang investments na ito ang magiging kaagapay natin pagdating ng panahon na kung saan tayo ay nakatingin na lamang sa araw na papalubog na. O, diba? Wala na. Kung saan iniisip na talaga natin, kung kailan tayo kukunin ang Lord. Totoo kasi yung iba tinatawa-tawanan ako pag pinag-uusapan yun o natatakot. Pero lahat po tayo dadaan doon. Totoo po yan. Wala pong exempted. Lahat po tayo dadaan talaga doon. Kaya dapat talaga pinaghahandaan. Oo. Ako nga sabi ko nga parang ako talaga, kumuha ako ng insurance kasi sabi ko, in case na
mawala ako, gusto ko bongga yung funeral ko. O ayoko nung bongga ang funeral ko. Wala namang aasahan eh, wala naman akong lalapitan eh. 'Di ba? Yung father ko lang in case na mag-aayos sa akin. Pero yun nga, gusto ko bongga ang funeral ko. Feeling our cheeks are nice and rosy, and comfy, cozy are we. Dalawa lang naman ang profile picture sa Facebook na makikita mo. Nitong nakaraang taon hanggang ngayon. It's either profile pic mo or di naman kaya kandila. So kaya sa akin sobrang alarming talaga. Sobrang alarming itong pandemic nito kaya dapat talaga mas pinaghahandaan natin ang ating mga sarili para naman doon sa mga maiiwan natin. Alam mo yun, yung security nila hindi natin hindi natin hindi na tayo mag-aalala pa. Snow, it doesn't show signs of Ay naku, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig sa aking Just Invest TV podcast. way down low. Oo, another kwentuhang may saysay naman ang ating nag-uusapan. Pasensya na ho kayo, medyo ngongo ako dahil ang aking ilong medyo barado. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying. Hey honey, we're still defying. But as long as you love me so, let it snow, let Gusto ko lang pong matiin ng mega shoutout sa aking mga bosses. Ayan, bosses. Oo, bosses. Ayan, sina Sir Edward Manalili, you gave it away. Sir Ryan Christian Pateño, I'll give it to someone. ang aming pinakamagandang group head, Boss Antan. I gave you my heart the very next. And syempre para sa akin lahat mga marketing partners, maraming salamat sa inyong mga papantabay, sa inyong panonood. At of course, gusto ko din batiin ang aking ama, mega shout out to Wenceslao Archeda. Ayan. Maraming salamat po. At ako, nakakatuwang isipin na tayo ay nakapagkwentuhan na naman sa loob ng 14, actually sumobra tayo ngayon ng 10 minutes, dapat 30 minutes lang ito, pero mukhang aabot tayo ng 1 hour. Pero nawa ay sana po ay na-entertain po kayo, na ibigay ho namin yung saya, yung good vibes sa ating usapan ngayong araw na ito. Won't mean a thing, dear, if you're not here with. At dahil dyan, bago ho tayo tuloy magtapos, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito nagdaan. Salamat po, Panginoon, sa proteksyon na ibinibigay niyo po sa amin. Kayo po ang dahilan kung bakit po kami andito. Kayo po ang dahilan kung bakit may panibagong buhay, may panibagong bukas po ang naghihintay sa amin. Kung bakit andirito pa rin kami sa mundong ito. Malusog, malakas, maraming salamat sa inyong proteksyon. Nilalapit ko po sa inyo ang mga tinamaan po ng mga COVID-19 patient, mga active cases sa bansa. Naway dalangin ko na hipuin niyo po sila, pagalingin niyo po sila. Dalangin ko rin po ang mga frontliners na bigyan niyo po ng sapat na kalakasan sila upang matugunan ang pangailangan ng mga pasyenteng ito sa kalagitnaan ng pandemya. Dalangin ko rin po ang aming gobyerno. Linisin niyo po ang aming gobyerno, ang lahat ng mga nakaupo, naway magkaroon po ng takot sa inyo. At dalangin ko rin po naway sana ay bigyan niyo po kami ng napakalinis na eleksyon. Naway ang manalo po sa eleksyon sa pagkakataong to ay ang bawat pamilyang Pilipinong naghihirap, nakakaramdam ng sakit, ng kalamnan, nakakaramdam ng matinding krisis. Naway ang manalo po ay ang bawat pamilyang Pilipino at hindi po yung politiko na kung saan pang sariling kapakanan lamang ang kanyang iniisip.
Again, Panginoon, maraming salamat po at muli, ibinabahagi ko na po sa inyo ang lahat-lahat sa inyong matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen and amen. Again guys, ako po si Justin Archena. Hanggang sa muli po, mag-ingat po kayo, stay safe, and God bless everyone. Bye!